Hi guys, for today's video po ay gagawa po ako or magluluto po ako ng Malay food. Bali ulam po siya. Ang tawag po dyan ay ayama sa pedas. So bali yan pong nilagay ko sa mantika is yung mga binlend ko lang po yan na bawang, luya, onion, chili, at saka yung turmeric powder. So, ayan po, pagkalagay po sa kaserola, and then, medyo natuyo po siya. Dagdagan lang po natin ng konting tubig. Ayan, tapos halu-haluin lang po uli natin siya, and antayin po rin natin siyang kumulo. So, after po nun mamaya is pwede na po natin ilagay yung chicken. Few inches later. So, ayan po, kumukulo na siya. Pwede na po natin ilagay yung chicken. Ayan. Ilagay po natin siya pa isa-isa. And then, antayin po natin siyang kumulo mamaya. And dapat po, medyo luto na rin po yung ating chicken bago ilagay yung ibang sahog. Few moments later. Ayan, nakikita po natin na kumukulo na siya and medyo luto na po yung ating chicken. Doon po natin ilagay yung lemongrass. Kasi yung lemongrass po is nagpapasarap din po yan sa ating mga lutuin. Then, idagdag po natin yung dahon ng kalamansi. And then, yung tamarin. Bali, sampalok po yan na nilagyan ng tubig and pinisa po para po maging ganyan po. Bali, yan po ang magiging pang-asim niya. Yan, halu-haluin po natin ng konti and antayin po uli natin siyang kumulo para po sa ibang sahog. So, ayan po, nilagyan ko po siya ng bunga kantan. And then, daon kason. Yan po yung daon kason. Hindi ko po alam ang tawag dyan sa Pilipinas. Pero dito po kasi sa Malaysia, ang tawag dyan is bunga kantan at saka daon kason. Para po yan sa mabangong aroma at saka pandagdag na rin po ng asim sa ating niluluto. 2,000 years later. Then, ayan na po, kumulo na siya. And kung alam niyo po na parang nakukulangan po kayo sa sabaw niya, pwede po natin siyang dagdagan ng kaunting tubig. And then, ang belacan. Yung belacan po, hindi ko alam din ang tawag niya sa Pilipinas. Ayan. At ayan nga po, nagwap pa siya sa aking camera. Tapos, lagyan po natin siya ng asin at asukal. So, yung tama lang po sa panlasa nyo. Bali, ang sinunod ko po rito is yung tama lang sa aking panlasa. Kung makikita nyo po ang asukal at ang aking asin is parang pareho lang. Kasi pareho po silang pino. Pero asin at asukal po yan, nilagay ko. And then, after po nyan, dun na po natin ilagay ang tomato. After ng tomato, ang last na ilalagay po natin ay ang okra. Yan. So, after ng okra, pakuluin lang po natin yan. And then, ready to serve na po tayo. So, ayan na nga po. Pwede na pong kumain and ready to serve na po ang ating ulam.